Hello! Welcome back mga kamanibela. For this episode, magte-test drive po tayo ng electric vehicle. At hindi lang ito ordinaryong electric vehicle dahil very sophisticated. Parang sports car na to no? Sports car na siya actually. Kahit na Sports electric car. vehicle siya, no? At sa nakikita nyo dito sa likod namin, ito nga pala ang Hyundai Ioniq 5N. At abangan po ninyo yan dito sa Manibela. Okay, so yung kanyang upuan is hindi siya dipindot na yung Manual pa. manual pa rin siya. Pero ang ganda ng shape ng upuan niya kasi contrast seat. Bucket seat ang tawag dito. Talagang pag bumabangking tayo, hindi tayo napapagpag sa upuan natin. Passengers, pareho lang Maganda naman dito sa passenger, comfortable na parang saktong-sakto ka pa sa upuan, no? Oo. Tapos yung mga compartments niya, ang dami. Meron siyang wireless charger dito and then meron siyang Type-C na socket dito, no? Tapos ito yung central, lagayan. Yung armrest niya. Oh, it's really working. Oo nga, Tapos nakailaw pa yung hazard light niya. Mas madali nga naman pindutin. Tapos dipindot yun dito niya, May touchscreen din to, sir. Ito po ang passing. Ang haba ng screen niya, continuous siya hanggang dito. Tapos dito, speaker. Ang alam ko, boss yata yung speaker nito. Walo? Ganun ka ganda yung quality, no? Tapos, all leather, pati dito, no? Ganda yan, hot soft touch, no? Tapos dito mayroon din siyang charger. So dahil electric vehicle siya, puro saksakan siya, no? Hindi ka manolobat dito. Alright, dito na tayo sa pagdadrive. Ang lapit ng Manibela, no? Sarap niyang hawakan, hindi ka mangangawit, parang naka-sports car. So dito banda, wala tayong nakikitang cambio. Wala rin sa banda dito. Di ba, ganyan yung common na pagsishift ng gear, di ba? Pero itong Hyundai Ioniq 5 is parang yung cambio niya parang signal light Eto, so magpe-press ka lang ng brake and then pagka gusto mong i-drive, ikutin na punta sa taas. Yun. Makikita mo rin dyan yung details at ang laki ng screen talaga. So pagka gusto mong neutral, baba mo lang ng isa. Pag magre-reverse ka, isa pa. Yan. Kapag magpa-park ka naman, pindutin mo lang, like, park na ka-version. Okay, so ready ka na ba para paliparin ang Ioniq 5? Ready na ako as passenger. Naka-seatbelt na ako. So, okay, Belt on, let's mga go. kamanibela natin sa likod. Okay, so tingnan natin yung kung paano niya ako i-guide kapag ida-drive ko na siya. Pagdating sa arangkada, may puwersa talaga ramdam mo no? Tapos yung controls niya dito, ganda sa feeling, quality talaga. Tapos meron siyang diikot dito na imbis na dipindot lang siya. Then, bago pansin yung mga kulay niya, like itong orange and itong, ano kulay nito? Yung orange po yan, dito na po yan, post mode. Boost mode ito. So, ibigay pa ng 41 hours right pa in the push wheel. So, dito naman sa kaliwa, siyempre yung hose. Then, paddle shift din siya. Then, ang dami niyang siyapasin mo. Lahat sa kamay na Napaka-dali niyang i-drive dahil nandito lang sa Manibela yung mga controls. Hindi ka na nadidistract. Maliban lang kung pipindot ka sa EFD display mo. And yung speedometer niya, kita-kita. Ang ganda sa mata kasi may orange siya na kulay Talagang ramdam mo yung pagka-sporty niya. Kahit hindi naman talaga mukhang sport,
yung sasakyan dahil parang SUV yata ito sir. Crossover po siya. Sir John, bilang, di ba sir, sa'yo to? Yes. Kayo yung bumili nito. So, ano yung nakapag-decide sa'yo na, uy, mukhang ganda yung Hyundai, sige, bili ako niyan. Bakit ka Kasi kailangan ko ng everyday car na pwede mo siyang, kunyari gusto mo siyang itak, pwede rin siyang itak. So ito yung napili ko for both. Unlike kasi ng mga super sports kasi na sobrang baba, ang baba ng height niya. So medyo malubak sa Manila, Yes. hindi siya advisable. Yun, kaya mas gusto ko itong pwedeng truck, pwedeng everyday. Everyday siya kasi una sa lahat, wala siyang maintenance, wala siyang gasolina. And then sa suspension, kahit na sabihin mo feels like sports car, pero super comfortable. Hindi nga kayo na sir, di ba? 5-seater naman siya. Yes. Ngayon naman sir, sa mga features niya, nagustuhan mo yung driving comfortability. Paano naman yung presyo sir? I think mahal yata ito sir. O depende sa nagtatanong kasi for me, mahal na kasi yung mga nasa 1.6 million plus eh. Eh, magkano naman to sir? Kung price point kasi, actually budget na siya for 4.2 million. And I think budget na siya kasi hambing mo sa mga Porsche Macan, sa Lamborghini na ganito na SUV crossover, sobrang mahal. Ito 4.2 lang siya. But yung performance niya nandun. At mas mabilis siya kaysa sa mga performance car ng Porsche and Lamborghini. Oh, meron pa siyang Sunscreen. sunscreen. Hindi, sunroof. Sorry. Sunroof. Oo, kilas siya oh. Mas kitang-kita tuloy si sir. Hindi, kasi hindi siya makita masyado sa camera, kaya binuksan ko. Yung lightning kasi na... So, naramdaman ko sir, meron siyang ADAS eh, no? So, Yes. tinulungan niya ako para Covers down lane. yung manibela niya. Meron siyang lane keeping assist. Yes. At bukod pa dun sa lane departure alert, ang galing, para siyang kusanang nagdadrive. Yes, hindi makikita ka dyan parang information sa may salamin. Okay. Up sa Yes. harapan ng Yes. 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 O meron din siyang bar na gumagano siya. Meron siyang charge. So alam ko sir, pagka medyo mabagal ka or hindi ka masyado naglo-load yung lakas, nag-charge pa rin yung battery niya habang umaandar, ano? Yes, meron siyang tinatawag ng regenerative braking. O pagka Pag baba. Sir, saan nakikita dito yung distansya na kaya niya pang abutin? Ito Yes. sir, no? ito pong 191 kilometer. Okay. So parang cellphone pala. No? Meron pa 61% bro. Kaya niya naman takbuhin is 448 kilometer if it's full charge. 400. So marami na, masyado nang mahaba rin yan. Malayo na yun. Malayo na rin. Para sa everyday car kasi kung lalo na tiga Manila kasi, di Yes, ba? hindi na naman ako umikot-ikot, so hindi naman ako uubos ng 500 kilometer. Okay. So pero na-try mo na rin tong bumiyahe sa province. Sa Bataan, sa Pampanga, yes, try ko naman na. Okay naman, wala naman akong problema. Balikan hanggang Manila, kaya-kaya lang. O yun, kasi yung common na tinatanong sir, kasi lalo na kung tiga province ka, paano yung charging niya? Paano kapag ka nalobat ako? Kayo sir, ano naman yung ma-advise mo sa amin? Ang ma-advise ko, actually ngayon naman, ng government naman, tinutulungan tayo, yung mga may electric cars. May mga charging point na sa NLEX, sa SLEX, and lahat ng SM and Ayala malls, meron silang mga charging station. Kadalasan po, libre po yun. Kaya, very good po sa atin yun na nagtitipid or gusto mong mas madaling mapuntahan kahit malayo-layo. Hindi mo pupuntahan ka, punta ka na ng mga SM, Ayala, meron silang free charging. Tsaka dito sa electric vehicles na lumalabas na sa Pilipinas, bukod sa nakakatulong na siya sa environment, sarap niyang gamitin kasi wala kang inaalala ng maintenance schedule. Yes. Wala ka nang hinihintay na after 1 month or Wala pong change oil. Yes. Electric cars. so talaga
tatagal yung sasakyan nang wala ka nang mini-maintain. Yes. Or charge lang talaga. Yes, meron tayong konting pinapalitan like yung tires, yung brake pads, ano pa ba, yung cabin filters, syempre. And the rest, halos wala na eh. So, paano naman sir? Pwede ba itong i-charge halimbawa nasa hotel ka, isaksak sa outlet? Pwede ba yun sir? Meron po siyang kasamang charger na portable charger kung tawagin. So NSX-less, sobrang bilis po ng charger niya. So tingin ko mga 2 oras siguro makakuha ka ng mga 30 minutes, siguro makakuha ka ng mga 100 km ride sa 30 minutes. Ayun na, makakauwi ka na. Nakapagkape ka na. Yes. So ganun lang kaitli na charging sa mga NSX-less. May babayaran ka ng konti dahil fast charging yun, pero sobrang sobrang liit na lang yun, unlike ng diesel. At madako naman tayo sa Maynila. Di ba merong umiiral na number coding? Number coding, yep. Alam nyo ba na ang electric vehicle ay hindi sakop ng number coding? So kahit anong araw, anong oras, pwede kang gumamit ng electric vehicle. Okay, so mabalik tayo dito sa sasakyan. Ang stable niya sir no? Yes. Yung tipong pag ginanon mo, magre-response yung manibela. Tapos pag binigyan natin ng power, as of now, nasa 80 tayo, na bibigyan ko siya ng power up to 100. Bibigyan ko siya ng lubog na throttle talaga. Tignan natin yung pakiramdam bro, at tignan mo rin yung sarili mo kung didikit ka ba sa upuan. Dumidikit. Dumikit o naging Yes. permanenteng dikit. Dumikit ng permanente. Gulat ka ba? Grabe yung G-force niya, napakalakas. Grabe. Grabe yun. Yun ang kaibahan ng electric vehicle sa mga ordinaryong kotse. Yep. Hindi pa kasi ako nakapag-try ng mga Ferrari or yung mga high-end na sports car. Pero kita mo, sa 4 million pesos na halaga, maibigay niya yung power na para kang naka-sports car Saan baon ba yung ginawa mo? Baon yun? Hindi pa, halos. Hindi pa? Oo, medyo shy type pa ako. 80% pa lang Oo. yun. Ngayon magpapalit na tayo at ang ituturo ni Sir Rod ngayon is yung power modes at para ma-feel ni Bro Alfred yung difference ng actually kanina naka normal mode pala tayo. Ganun siya kalakas sa normal mode. Sobrang lakas niya. So tatanggap ako ng sasakyan bro kasi normal normal. Oo. Okay lang. So okay, sir, paano yung modes natin? So pindutin lang po natin yung N mode. Lalabas po dito yung gusto nyong i-setup. Kunyari, yung torque distribution, ito po kasi yung kung anong setup nyo. Kung gusto nyo 2-wheel drive lang na nasa likod lang lahat. So you mean 4-wheel drive pala siya? Sir? Yes, 4-wheel drive yan. Wow. So ngayon, ang setup po niya 50-50. 50 yung power sa harapan, 50 power sa likod. Okay. So dito sir, 50-50 tayo? Yes, 50-50 po yung power Hindi, yung distribution. power Yung power distribution. distribution. Okay. So, ito po yung mga setup po kunyari. Gusto nyo pong end-race, end-pedal. So, Okay. nandiyan po lahat ng, kunyari, gusto nyo mag-drift. Ito po, drift optimizer po Wow. yan. Wow. So, kung gusto nyo pong gawin magkaroon ng sounds ang Oh, yun yung maganda. Yan, May sound. oo. Maganda. so any shift yung sabi kong gusto nyo may sounds. Oh, no? Uy! Parinig mo. Sige po, unahin nyo po. Sige. Ilakasan nyo po, give me yan. Ayun nga pala, wala palang engine to. Wala, Speaker nga lang pala. Pag ginamit, May backfire pa. Opo, so ginaya niya po yung 4-cylinder na Oo nga. Hyundai. And any shift, ibig sabihin kayo po ang mag-shift ng pedal shifter po niyan. So parang manual mode po ito ng electric car. Grabe, may sound effect yung electric. Kaya pala okay lang kay Sir Bomba yan. Pumuputok. Oo nga pala, walang engine to. Speaker lang pala. Sagad mo bro, sagad mo. Hindi po, pwede po. Sagad. Hindi masisira no? Wala akong masira. Oo, wala kang combustion na masisira Oo. dyan. So, naka-power modes na siya ngayon. Naka-race mode tayo. So, Bro Alfred, ready ka na ba? Medyo. Medyo. Okay, Medyo so ready na ako. palit na tayo. Tingin natin. Bomba mo muna, idol. Bomba. Saan bomba mo na?
Parang joke naman yung bomba natin. Sabay. Hindi kaya mag-overheat tayo yan. Sabi sa'yo ito, may normal to, pero yung driver may pagka-abnormal Anyway, so nasa banggitan naman ni Reed lahat ng features at point of view niya rito. Ako naman, this is my point of view dito sa ating featured vehicle. Wala, napakaganda. Ang ganda siya sa halagang 4 million, sabi ko masulit siya. And sa experience naman natin, hindi ko masasabing maganda talaga kung hindi ko ma-road test. Anyway, so paano nga ba ito i-start? Ano yan, Ito lang, no? ikotin mo lang. Yun. So, ready to fight. Yun na yun. Tara na. Yes. Yun na yun. Diba? Ganun lang yun. Ganun. Teka, check muna tayo sa brake. Lakas ng brake, no? Damhin mo muna ang brake. Oo. Kasi siyempre, kailangan safety yung mga sakay natin tsaka tayo. Ready ka na bang mag-grip? Na-excite ako dun sa sinabi mo na pwede palang mag-grip ito. Yes, Uy! Uy, may tunog! Pero parang lugi yata ako kanina. Mas na-feel ko siya. Uy! Oy, walang overspeeding dito. Wala. Wala tayo sa loob. Ano pa lang 70 pa lang 70 yata pa lang. ito. 70 lang. You just feel the G-force, wala pa yon. So, yuyuto na tayo dito. Ganda nito. So, i-compare natin to sa ibang electric cars na nagamit na natin. I've been ride the Tesla Cybertruck sa Amerika noon. At napansin ko yung power niya medyo close doon. And most of the time, yung mga electric cars na ginawa dito sa atin, umaabot siya ng around from 0 to 60 miles per hour ng 2.6 lang. So, it's almost close doon sa $3 million na mga electric cars na minamanufacture din sa ibang bansa. And balita ko, yung next featured vehicle natin, which is yung Porsche Taycan, ay mas mabilis pa daw sa pinaka matulin na gasoline car ng Bugatti Chiron. Totoo ba yun? Yes, kaya may experience natin yung mga yan. It's faster than 0.2 milliseconds. 0 to 100 ko na ito yung 3.4 seconds. 3.4. Pero yung isa, si Taycan nung binabanggit ko kanina, it's 2.6, right? Tama ba? Masubukan mo ba? Hindi ko masubukan. Dalawang segundo, 100. Yes, 2.6 seconds. Ano ka, Superman? Hindi ako yung Superman, si Taycan. Okay. Pero kino-compare ko lang naman versus sa 4 million car doon sa 9 million car, diba? Pero ito budget wise, no? Medyo masasabi ko ng recommendable. Base sa rin sa mga observation ni Reed bilang first time mo ba nag-ride nito? Itong Hyundai? Oo. Yes. Ako first time ko din. Pero hindi ko na-expect na meron palang ganito Ang ganda ng manibela no? Di ba na-drive na natin yung yung iX3 ng BMW? Compare natin doon. Yun more on classic More Yes. on decente talaga Yes. Tsaka more on high-tech yung dating niya, Oo. kung mapapansin mo. Pero ito, ang nagustuhan ko dito, yung parang simplicity naman ng upuan niya. Kasi hindi rin ako fan ng mga electric adjusted na upuan, yung computerized. Share ko lang din pala sa inyo, napakaganda rin ng cambio nito, no? Kasi you just only have 3 mode: drive, neutral, and reverse. Yun lang. Yung parking nasa iyo, ipapark mo pero hindi ka mawawala dun sa kanyang option, no? Hindi kagaya ng ibang mga gasoline engine car na meron pa tayo yung low, di ba? Bukod sa iba pang mga buttons na to. So parang ano lang siya, just step and go na lang. Step, go, and then stop.
Alright, so ngayon mga kamanibela, sasakay tayo dito sa Porsche na to na Taycan. Wow! Ang dami lupit! screen. Meron pa siya dito.